Magandang gabi, Pilipinas, kung mahal detalyo sa mga pangunahing balita. 5 araw bago ang halalan, nangunguna pa rin sina Senador Christopher Bongo at Congressman Erwin Tulfo sa pinakahuling pre-election survey ng Okta Research. At may tuturing namang neck and neck o dikitan ang labanan ng ilang senatorial candidates para makapasok sa Magic 12. At dahil dyan, kumbinsido ang ilang mababatas na malaking factor pa rin ang block voting para sa ikapapanalo ng mga kandidato na nasa pang-8 hanggang 12 pwesto kung ang pagbabatayan ay mga nakalipas na halalan. Mian Corvera sa balita. Ilang araw bago ang eleksyon sa Lunes, nangunguna pa rin sa pinapaborang senatorial candidate si Senator Christopher Bongo batayan sa latest pre-election survey ng Okta Research. Isinagawa ang tugon ng masa survey sa pagitan ng April 20 hanggang 24. Bagamat nangunguna statistically tied si Go sa isa pang frontrunner na si Congressman Erwin Tulfo, bagamat 56.8% ang nakuha ni Go, 52.7% naman ang nakuhang suporta ni Tulfo. Sa isang statement, sinabi ng Okta na patunay ito magiging dikitan ng laban sa top post na magpapakita ng malakas na suporta nationwide. Pasok pa rin sa Magic 12 ang mga kilalang pangalan. Nasa ikatlong pwesto si dating Senate President Vicente Soto na may 42.3%, na sinundan ni Senador Ronald Bato de la Rosa, habang nasa ikalimang spot ang broadcaster na si Ben Tulfo. Pasok rin sa Magic 12 sina Senador Pia Cayetano, Senador Ramon Bohorevilla Jr., Makati Mayor Abby Binay, Senador Lito Lapid, dating Senador Ping Lacson, Camille Villar, at Bam Aquino, habang nasa ika-13 pwesto ang TV host na si Willie Revillame. Maituturing namang neck and neck ang labanan ng ilang senatorial candidates sa Magic 12. Dahil sa malaking margin of error ng survey, sinabi ng Okta na pasok pa rin ang nasabing mga kandidato at statistically competitive para sa 12 spot. Kapansin-pansin naman para sa Okta ang malaking itinaas sa survey ni Congressman Rodante Marcoleta. Naniniwala naman si Senador JBS ito na batay sa kanyang karanasan sa mga nagdaang eleksyon, malaking factor para sa ikapapanalo ng isang kandidato na nasa 8 hanggang 12 spots ang block voting. Especially from yung 8 to 12, no? Parang halos dikit-dikit eh. It's very unpredictable at this time. Kung nakita mo yung surveys, walang 1% yung that separates yung mga candidates from 8 to 15 ba yun or no? So, yun, very crucial itong last stretch and who will be supported by the block voting sectors, no? So, that would come into play. Pero umaasa ang senador na makakapasok at makakabalik sa Senado ang mga re-election senators, kaya't umapila ito sa publiko na maging matalino sa pagboto at tignan ang track record ng mga kumakandidato. Re-election senators, those that have the track record, those that we have worked with, will be able to make it as well. Mian Corvera para sa Matarang Agila, matatag, matapang,